Lord, ibinibigay ko po ang lahat sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 12, verses 13 to 17, and I read it for you. Then they sent to him some Pharisees and some Herodians to trap him in what he said. And they came and said to him, "Teacher, we know that you are sincere and show deference to no one. For you do not regard people with partiality, but teach the way of God in accordance with truth. Is it lawful to pay taxes to the emperor or not? Should we pay them, or should we not?" But knowing their hypocrisy, he said to them, "Why are you putting me to the test? Bring me a denarius and let me see it." And they brought one. Then he said to them, "Whose head is this, and whose title?" They answered, "The emperor's." Jesus said to them, "Give to the emperor the things that are the emperor's, and to God the things that are God's." And they were utterly amazed at him. May mga pagkakataon po na nahihirapan tayong magbigay. Halimbawa po, kapag may namamalimos sa kalsada, minsan iniisip po natin, magbibigay ba ako o hindi? O kaya naman kapag oras na ng pagtulong sa bahay, simbahan o kapwa, madalas mas inuuna natin ang sarili nating gusto at oras. Natural sa tao ang manghinayang sa pagbibigay, lalo na kung pakiramdam natin ay may mawawala sa atin. Tinanong si Jesus kung dapat bang magbayad ng buwis sa Cesar. Akala ng mga Pariseo at Herodes ay mahuhuli nila si Jesus sa kanyang sagot. Ngunit buong karunungan niyang sinabi, ibigay ninyo kay Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pera o buwis. May mensahe si Jesus sa atin. Ang barya ay may mukha ni Cesar, kaya para iyon kay Cesar. Ngunit tayo ay may larawan ng Diyos sa ating pagkatao. Ibig sabihin po niyan, tayo mismo ay para sa Diyos. Ang ating buhay, oras, talento, puso at pagmamahal ay nararapat na ialay sa Kanya. Minsan nagbibigay tayo sa Diyos ng tira-tira na lang. Kapag may libreng oras, kapag wala ng ibang ginagawa, kapag convenient sa atin. Pero hinihingi ng Diyos hindi ang sobra natin, kundi ang puso natin. Ang tunay na pagbibigay sa Diyos ay hindi sa pilitan, kundi may pagmamahal at pagtitiwala. Kapag ibinibigay natin sa Diyos ang nararapat sa Kanya, hindi tayo nababawasan. Sa halip, mas nagiging buo tayo bilang tao. Dahil ang pusong marunong magbigay sa Diyos ay pusong marunong ding magmahal sa kapwa. Ang pera ay maaring para sa mundo, pero ang ating buhay ay para sa Diyos. Kaya ibigay natin sa Kanya hindi lamang ang ating salita, kundi ang ating buong sarili. Ang lahat ay maaring kunin ng mundo. Ngunit ang pusong tunay na nakalaan sa Diyos ay kailanman hindi mawawala. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po kaming magbigay hindi lamang ng aming yaman, kundi ng aming oras, pagmamahal at buong puso sa iyo. Naway lagi naming kilalanin na ikaw ang tunay na may-ari ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.